Isang pasahero na papunta sa bansang Hong Kong naharang sa NAIA Terminal 3 matapos na may makitang kahina-hinalang imahe sa kanyang bagahe. At nang buksan ito ay napag-alaman na naglalaman pala ito ng mga bungkos ng mga dolyares na may katumbas na halaga na 16 milyon pesos. Pasahero sa NAIA na hulihan ng hindi idineklarang mahigit $273,000 o katumbas ng 16 million pesos. Hindi idineklarang $273,905 o katumbas ng mahigit 16 million pesos ng isang pasahero ang nahuli sa isang screener sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 nitong nakarang araw. Ayon sa Office for Transportation Security OTS, napansin ng X-ray operator ang isang kahina-hina lang imahe sa X-ray monitor habang ginagawa ang regular na security screening sa baggage makeup area. Agad na pinatawag ang pasaherong patungong Hong Kong upang personal na masaksihan ang manual inspection ng kanyang bagahe. Sa pagsisiyasat na diskubre ang mga bungkos ng pera, paalaala ng OTS na ang mga biyahero ay kailangan magdeklara ng foreign currency na higit sa $10,000 at Philippine peso na higit sa 50,000 pesos. Paalala sa mga pasahero na uuwi sa Pilipinas or pupunta sa ibang bansa para hindi maharang ang daladala nyong pera na kapag higit sa $10,000 kapag foreign currency ang dala nyo ay kailangan nyong i-declare. At kapag Philippine peso naman, kapag higit 50,000 pesos ay kailangan nyo rin i-declare. Ngunit kung ang daladala nyong pera ay below or mababa sa $10,000 o kaya naman kapag Philippine peso ay mababa sa 50,000 pesos, ay hindi nyo na ito kailangang i-declare. So, ang tanong ng karamihan ngayon na bawal ba magdala ng pera na kasing laki sa nahuling pasahero or naharang sa NAIA? Ang sagot guys ay hindi naman ito pinagbabawal. Ngunit kailangan nyo i-declare kapag may dala kayong pera na napakalaki or higit sa $10,000 or sa higit 50,000 in peso. At dadaan lang kayo sa proper documentation at magbabayad lang kayo ng karampatang tax or buwis. Dahil kapag may dala kayong ganyang kalaking pera at hindi nyo dineclare, ay pwede kayong makasuhan ng AMLA kapag nahuli or naharang kayo. Or mas kilala sa tawag na money laundering.